What is up, Potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Sad day na naman para sa atin boys. Ito na talaga, putya, nabangga na talaga si Barak, pre. Manaalala nyo, nag-ronda trip kami, no? Pumunta kami ng Bulacan, Lawag, Tarlac, Vigan. Inikot namin yung parte ng norte. Meron sa Tarlac Circuit Hill kasi, meron pa sobrang uphill dun. Maatarik talaga na akyat. Tapos biglang papatag. Ngayon yung naatrasan ko, hindi, papakita ko na pala muna sa inyo boys. Ano nangyari kay Barak? May kita nyo makintab eh, di ba? Medyo malikabok pa yun boys. Ayun. Medyo malikabok lang siya. Pero still, makintab yan boy. Pagang. Huwag ka lang pupunta sa likod. Fuck. Tignan mo nangyari boy. Teka. Ito yung tsura ni Barak ngayon. Yan. Papasok ko na kasi siya sa garahe boys. Dahil paparipaint ko na siya. Pero papakita ko muna sa inyo ano nangyari sa trunk. Yan o. So atras ko lang. Wait lang. Okay boys, ito nangyari kay Barak. Fuck. Ano naman yung UP na yan boy. Ito malaki. Tapos itong bumper natin medyo nabangasan din. Ayan, itong bumper medyo nabangasan. Punit siya guys, oh. Ayun, oh. So kung maalala nyo boys, dati nabangga rin sagwatig na pre. So para sa mga tropa natin dyan sa CGC, pasensya na kayo, hindi ako nakalapag dyan dahil ayoko na ilapag na may ganito pre. Ayoko. Tapos sa malalabo, hindi napantay yung taillight pre. Ayun, oh. Kung naalala nyo pala boys, di ba nabangga to si Barak dati? Hindi na siya ganun kasakit sa akin kasi parang ewan ko, buti na lang talaga boy, hindi natin pinapinturahan yung side na yun dati kasi di ba naalala nyo nabangga yan? Hindi pa natin siya pinapinturahan dahil nga, hindi naman kasi perfect yung pintura ni Barak. Meron pa nga siyang bulutong dito. Ay, may bulutong siya rito boys, ayun, oh. Papansin nyo ba to? Medyo lumalaki na yung tumor niya, no? Sabi ng tropa, ito daw yung medyo malaking trabaho. Yung sa trunk daw, madali lang yan. No? Ina boy, hindi na pantay yung trunk natin, pre. Nakasara to, ha. Okay, so ano nangyari dyan? Paano nangyari tong problema na to? So sa Tarlac Circuit Hill boys, meron doong kalsada na try ko lang magpakita ng ano yung tsura ng sitwasyon doon. Meron doong sobrang tarik na daan. Ngayon, inatras ko yung daan na yun kasi may nakaharang doon sa paabante. So inatras ko yun. So syempre kapag yung register ng side mirrors natin, ng rear view mirror natin is level, di ba? Kumbaga kung ano yung nasa likod ko, yun yung makikita ko. Hindi nasa ilalim. So kapag umatras ka ng pataas, hindi ko nakikita yung nasa ilalim ko, which is may motor doon. Nung gabing yung hapon na yon, nawala na ako ng gana sa kotse ko, nawala na ako ng gana mabuhay, nawala na ako ng gana magkotse, mag-YouTube, nawala na ako ng gana tol. Kahapon lang yun actually boys, kahapon ng hapon, no? Isang araw pa lang lumipas. And gulat na lang ako, biglang may kumalabog, bugug. Natrasan ko yung motor ni kuya, which is yung, alam mo yung mga lagay ng gasol, yung mga parang nagde-deliver, basta mga top box, lagay ng top box. Ngayon sobrang tibay kasi nun, bakal talaga yun, as in bakal. Ngayon yung trunk ni Barak, natamaan, yun yung natamaan boys. And again, humingi naman ako ng pasensya kay kuya. Sabi ko, boss, magkano ba kailangan ko i-abot para may paayos sa motor mo, may mapaayos ka sa motor mo? Sabi ni bossing, wala naman sira, nalagyan lang ng, naputikan lang yung handlebar niya kasi bara ako yung natrasan ko boys, eh. So medyo makunat yung motor na yun. Galing din, hindi na UP yung mismong brake lever, hindi nagasgasan yung side mirror, pero hindi naman siya sobrang lala. Again, kasi sa putik siya nahulog, no? Tumba siya sa putik. Nadumihan most likely, pero hindi siya nagasgasan or wala nangyari. Kumbaga nadumihan. Tapos yung naatrasan ko, hindi rin na UP kasi bakal siya mismo. Top box yun eh. Lagay ng top box. Wala namang box pero lagay ng top box. Nakaka-frustrate lang boys kasi paparepaint na naman ako. Sa mga ganitong sitwasyon, wala na, repaint na talaga. Siguro magpapalit ako ng panel, depende. Titignan natin kung anong mangyari bukas. Bukas ko na siya paparepaint boys kasi iba pa rin yung pagod ng Ronda tol. Naka 600, 700 kilometers kami. Alam ko naman nagawa ko yung sa Tugue, no? 900 kilometers sa loob ng 2 araw. Pero mas nakakapagod to kasi nagpalit ako ng upuan, no? More on that sa mga susunod na video. Para ipakita again sa inyo boys ano yung naging damage. Makikita nyo to, hindi na naka-align. Ayun, no? Napapasukan na ng isang daliri. Hindi na naka-align yung trunk natin. Sa taas wala namang masyado nag-yupi. No, may ganun pa rin. Pero dito ito talaga yung malalaboy sa itong portion na to. Buti ka mo hindi taillight yung nabasag sa atin, pre. Kasi kung taillight, pre, mahina 10,000 tapos trunk pa. Naku po. Yung garnish medyo yumupi din. Pero ewan ko paano gagawin dito. Siguro bibili ako trunk or garnish, depende sa magiging ano. Tapos boys, kung makikita nyo ito, dati na tong mga crack na to, yung mga guhit-guhit na yan, dati na to. So siguro sa pagkaka-repaint, kaya rin actually okay lang sa akin na kaya rin actually hindi na masyado mabigat
Kasi dahil dito sa mga gasgas na to, medyo hassle din yung mangyayari dito, no. So, tapos again dito sa nagkapunit siya. Tapos dito ayun may crack dito, may crack na mahaba dyan. Luma na yung mga yan, boys. Tapos dito may mga bakbak. Basta medyo marami-rami na rin naman. Makikita nyo, boys, sobrang dumi pa nung sasakyan natin, eh, no? Ay, nako. Pero wala, boys. Ganun talaga. Ginagamit natin yung kotse. Hindi ko naman gusto na makabangga ng motor, syempre, di ba? Hindi ko rin naman hiniling na may mangyari masama. Pero thankful pa rin ako kasi hindi masyadong malaki. Tsaka syempre, safe ako personally, di ba? Lala, pre, oh. Hindi pantay yung ano natin. Bumper lang siguro papaalign ng panibago. Tapos ito sasabay ko na. Pero pinag-iisipan ko, boys, kung anong gagawin kong kulay dito. Gusto ko pa rin na black. Pero naisip ko baka hindi pumantay yung kulay. So baka ipabuo ko. Hindi ko pa sure actually. Wala pa ako sa sarili para pag mag-decide ngayon. Depende na lang siguro kung magkano abutan ng repaint. So abangan nyo bukas siguro or sa susunod na vlog kung ano mangyari dito kay Barak. Napakamalas, boys, pero again kailangan mangyari. Kailangan ipa-paint. Ay, nako. Ito yung mga setbacks na ayoko nangyayari kasi ito yung mga upgrades. Ito yung mga gastos pala na ayoko na ginagastusan. Para lang bumalik siya sa dati niyang itsura. Kung nag-iingat lang ako sana, di ba? Umaga kasi nangyari yun, boys. So, medyo, alam mo yung pagod. Wala pa sa sarili. Sige, atras ko na to. Hindi ko masyadong... Matras naman ako, boys. Ganun ako matras talaga yung... Alam mo yung nakatalikod. Pero saktong-sakto, kung pagharap ko, paglipat ko ng view ko, saka kumaldag, pagang, dun kumalabog. Pre, syempre hindi, again, pagkakamali ko naman, willing naman ako bayaran si tatay, kaso parang naawa siya sa damage nung sasakyan natin, so hindi niya na ako pinabayaran. Tignan na natin, boys, kung ano mangyayari. Sana wag masyadong mahal ang aabutin natin. Again, kay Max Garage siya magpapapintura. So, tignan nyo kung anong magiging proseso bukas. Nakakawalang gana magkotse, boy. Isang linggo muna ako sa sardinas at pancit canton na naman. Pero isang option pala, isang mabilis na option dito is magpalit ng carbon trunk. Which is, I think, baka mangyari dito, boy. Para wala nang repaint, wala nang align. Pero may isip ko, sayang naman yung bumper. Hindi ko pa alam eh. Abangan nyo lang mamaya. So pa matulog dahil pagod na pagod pa rin ako, boy. Nangyari kasi ito, boy, sa Tarlac eh. Ang last stop namin, Pampanga, sa CGC. Alam mo yung akala ko, uuwi akong magpapahinga na lang. Uuwi ako, akala ko tapos na lahat. Tulog na lang ako, isang buong araw. Papapintura pa pala ako. Isa pa pala, boys, ito. Para sa mga Honda boys dyan, hindi ko kasi hindi ko alam ano tama dito. Dapat ba glossy siya? O dapat matte siya? Kasi hindi siya pantay, no? Tatanungin din natin kung ano ba dapat dito. Door sash ata tawag nila dito. Tapos, yung kung maalala nyo, ditong sa kabilang side, eh, may gas-gas din siya, no? Ayun, no? Try ko ilawan, ah. Ayun, no? May gas-gas din siya dito, boys. Ito yung sa nakaraang sa truck. Buti na lang hindi natin pinapinturahan muna to. Kasi alam ko naman na baka, inisip ko nung baka may mangyaring masama. Diba? Tapos sa pinto. Ayan, sa pinto hindi naman na masyadong halata eh. So ayun lang, boys. Kita-kits tayo mamaya or sa mga susunod na video. Baka nyo lang kung ano mangyari. Peace out!